Ma'am Dana Sandoval po ng Immigration Bureau ha. Ma'am Dana, magandang umaga po ma'am. Good morning, magandang Morning. umaga po. Opo, Ma'am Dana, ito lang pong no, paglabas sa bansa ni Alice Goo tsaka ni Ginoong Roque na sinasabi daw ho, pareho yung kumbaga pinagdaanan nilang ruta. Paano po natin mako-confirm talaga yan? Sa punto po ng pag-iimbestiga ng immigration, talaga ba nag-iimbestiga ho kayo o dead end na ba kayo? Ano bang status nito? Sa atin po sa immigration, we are able to investigate doon sa mga areas na under our jurisdiction. Ito po yung mga binabantayan natin na areas. So ito po yung mga formal na mga paliparan at mga seaport po. So ang ginawa po natin is we check all the possible na daanan niya. Kinuha po natin lahat ng mga flight manifest and inisa-isa po yan. Chinek po lahat ng mga umalis at dumaan doon sa mga areas na yon. At wala po doon sa mga areas na formal na dumaan na Harry Roque or Alice Guo. So confirm po ito through the flight manifest na hindi po sila dumaan doon sa mga regular channels. Doon naman po sa mga intelligence information na nakukuha natin, Manong Ted, is that hindi po sila nga doon dumaan, kundi doon sa mga backdoor na tinatawag, doon sa mga informal na daanan. Opo, pero sabi nga po ni Secretary ng boss ninyo, no ho, si Secretary Yes po. Remulla, sabi niya, hindi nakikipagtulungan ang Malaysian authorities, no? Oo. Sa puntong 'yan ng ano po, yung hindi tumulong kung saang port kasi 'di ba pag dumating ka sa ibang bansa, you will present your passport para ka makasakay ng eroplano palabas noon. So, yun po, Yes. doon po ba wala talagang nakuhang informasyon from the Malaysian authorities kung paano nakalabas ng Malaysia, papunta po ng Singapore itong si Alice Go o papunta po ng UAE si Attorney Roque? Initially po, nakakuha po tayo ng information sa Malaysian government doon sa arrival niya, doon sa Kuala Lumpur. Kung maalala niyo po, yun lang Si po ang Alice tanging Go, confirmed. si Alice Go. Si Alice Guo po, yes. Mm-mm. For Harry Roque po, we did not get any confirmation on that. From that, we have tried both back-end at saka formal channels. We believe it might also be a result of the change in leadership in Malaysian immigration. We don't know if it's related to this case, kung bakit po Okay. nagkaroon ng change of leadership. But yun po, there was already, kumbaga, hindi na po tayo nakakuha ng additional information from there. But hindi naman lang po yan yung angle that we are looking into. That's just one of the angles or the things that we are investigating. Dun naman din sa side natin, we are also checking that. But hindi lang immigration na yung nagpo-probe ngayon, also other government agencies. Kasi nakita nga po natin na hindi na siya sa immigration area dumaan at doon po sa mga backdoor. Opo. Si Attorney Roque was reported to be in UAE, right? Yes, Manong Ted. Opo. Yung UAE immigration ba, meron kayong ugnayan doon? Kasi kung dumaan ka ng UAE, as a matter of fact, paano ka nakapunta ng the Netherlands, di ba? Oo. So, wala ba kayong, ano pong information nyo doon? Sa ngayon, Manong Ted, hindi pa siguro kami makapag-release ng formal na impormasyon kasi sa jurisdiction po ng immigration, si former spokesman Roque would not fall under the jurisdiction of immigration. Kasi kung maalala natin, si Mayor Alice Guo is considered a foreign national, kaya nagpa-fall po siya under immigration. But Filipinos going out of the country, kung doon po sila sa ibang bansa, it would fall siguro sa kapulisan natin at saka sa DFA doon sa assistance niya kung kailangan niya sa ibang bansa. But so far po, until now, wala pa siyang warrant of arrest, hold departure order, or any of that sort sa galing po sa mga korte. Oh, pero hindi ba pati ang House mismo, pati ang Senado nga, tinatanong kayo tungkol dyan? As in, Yes. opo, as in, ang immigration ba, o are you at liberty to tell us? Kasi malalaman mo sa pakikipagtulungan ng Immigration Bureau ng iba't ibang bansang dinaanan niya kung doon siya dumaan at perhaps yung kanyang pasaporte kung anong ginamit niya.
Sa intelligence monitoring natin, Manong Ted, nagmo-monitor po tayo pero not at liberty kasi ngayon po wala Okay. siyang wala siyang records of warrants or anything. Apo. Ang meron po siya is immigration lookout bulletin sa atin. So more of monitoring lang ng kanyang movement. Okay, sige po. So hanggang doon lang po muna tayo. Pero doon sa mga, 'di ba may nagkaroon nga ng diskusyon in the Senate, 'di ba? Kung sino ba talagang tumulong diyan. Kasi doon sa nakatakas na Koreano, mamaya tatanong ni Chacha yan, doon po may mga kumbaga natanggal daw. Dito po, Yes. dito po nag-resign lang si Norman Tansinco. Yun lang po nangyari doon. Pero dito po kay Alice Guo na case or even Attorney Roque, as in zero sa immigration na na natumbok ninyo na nakipagtulungan. Manong Ted, that we can confirm, wala pong kausap, wala pong tumulong ng mga taga-immigration dito po sa pag-alis na illegal ni Alice Guo at saka ni Harry Roque. Kasi po, sila po ay hindi dumaan sa mga formal na channels na dinadaanan po ng mga tao. Ganyan din po yung mga recent na repatriate from Cambodia and Myanmar. Nung kwento nila, parehas po kasi yung ruta na dinaanan nila kaya nire-relate ko po, no? Nung kwento nila, ang mga tumulong po sa kanila ay mga tao doon sa paligid that assisted their exit via boat. Okay. So, anyway, sige po. So, Cha, go ahead. Itong katanungan mo sa Koreano. Yes po. Miss Dana, sabi niya walang tumulong kina Go at Roque. Pero dito kay Naik yun, ito pong Koreano na nagbayad Ayan, nga daw totoo. ng 6 million pesos sa nakaraang hearing sa Senado. Ang sinasabi niya, may isang opisyal ng Bureau of Immigration at isang opisyal ng PNP. Ang binayaran nga daw po katulong niya dito sa kanyang pagtakas. May mga pangalan na po ba tayong tinitignan kung sino yung BI BI person na tinutukoy nitong Naik yun? Ayan, DJ Chacha, meron tayo dyan. Kasi dyan po, confirmed na merong mga kausap sa loob ng opisina natin. Yung tatlong escort niya, kasama po yon. So bukod sa pagtanggal sa kanila sa trabaho, ay nakasuhan na po sila sa korte and sa ombudsman. Bukod dyan sa tatlong yan, there are 3 others that we have filed a case against. Na-elevate na natin sa Department of Justice yung kaso ng 3 others na suspect din natin sa case na yan. Ito pong 3 others na tinutukoy natin, iba pa po ba yan dun sa sinasabi ng Koreano na binayaran ng 6 million o isa na sila doon sa tatlong yon? Yan po yung mga nakikita natin na confirmed links doon sa mga naging escort niya. Right after the raid po, tinanong din natin itong Koreanong to kung sino yung mga binayaran niya. Nagpakita po ng mga larawan sa kanya. So tinuturo niya kung sino yung mga taong iyon. And we think na yung mga pangalan na binigay sa kanya, kasi yun yung mga tinuturo niya doon, ay mga alias ng mga kausap niya. Kasi hindi niya rin po alam yung mga apelido and all. But he was able to point the picture ng kanyang escort na yun mismo yung kinakausap niya at binayaran niya. May kinikwento din siya, DJ Chacha, na binayaran naman niya outside the agency, pero itong taong to naman ang nag-facilitate ng kaso niya dito sa Pilipinas, yung local case niya dito. Kasi yun nga, mukhang ito nga ay part din ng demanda scheme para tumagal yung pananatili niya dito sa Pilipinas at hindi siya ma-deport. Kailan niyo pangangalanan itong taga-immigration ng tinanggal daw? Siguro po, doon sa mga investigation, actually, Manong Ted, nabanggit din naman po sila doon sa Senate hearing, yung mga tinanggal po na 3 individual. Okay, 3 ito, kumpirmado, taga-BI talaga. Yes, Manong Ted. Okay, sige. So, ma'am, hanggang sa kanila lang ito? Kasi, hindi po. ma'am, kasi ganito, no? Ang usap-usapan dyan sa loob, yung tatlong yan, hindi naman sila maa-assign doon sa Koreanong yan eh. Nang walang pahintulot ng nakatataas. Kasi kung fixer sila nitong mga gustong tumakas, paano naman nakasiguro sila na sila maa-assign doon sa Koreano? Alam niyo yun, di ba ma'am? I mean, common sense din eh. At doon nga sa Senado, medyo hindi ito natumbok. So hanggang doon na lang ba ito?
Alam mo, Manong Ted, it's good that you mentioned that kasi doon sa assignment ng escorting doon sa Korean, hindi po sila yung assigned individuals. They took over the assignment. So kasama po doon sa case yung mga supposed na sila dapat yung escort. They gave up their sila yung kumbaga they gave up their slot in escorting for these three to take over. And yun po ang kaya kasama din sila doon sa asunto, doon sa mga kakasuhan. Pero yung nag-approve na boss sa takeover. I mean, ma'am, sorry ha, kasi hindi maitatanggi. Parang customs din yan eh. Sa loob mismo ng customs, nag-uusap-usap mga tao doon. Ang sasabi sa atin, sa immigration ganun din. May mga usap-usapan dyan eh. Yan tatlong yan, hindi naman yan ma-assign dyan. Hindi naman papahintulutan yan eh. Ito'y Koreano, nahaharap doon sa kaso, di ba? Tanim kaso nga ang kasong ito. And then, kaninyo, may naka-assign doon, sila nag-substitute. Yung pag-substitute na yan, hindi naman nila magagawa yan nang wala pong abiso sa nakatataas nila. So, ang tanong nga dito, bakit sila lang? Actually, Manong Ted, ayoko lang pong pangunahan yung ating management, but there are moves already on the reshuffling of people, removal, and additional cases doon sa ating warden's facility. So hindi lang din dyan yung probe natin, hindi lang dyan nagsisimula yung probe natin. Also expanding itong probe natin. But I don't want to siguro unahan yung management natin. But there are already nakaset siguro na changes in the people and the makeup siguro of our facility. Oh, kasi itong tatlo na tinanggal, hindi naman siguro yan aamin, siguro din for security reason nila na meron silang kakuntsaba dyan. Pero yung yung pag-iimbestiga ng malaliman itong bagong immigration commissioner, kung gaano kalalim ang operasyon itong mga taong ito, ma'am. Yun po ang pinupunto nung aming mga sorry po, pero baka nakikinig sila ngayon, ito ang damdamin po ng taga-bureau. Yes, I agree po. So ano naman po, hindi lang ito yung at face na yan lang ang tatanggalin natin. You can be rest assured, Manong Ted, and yung mga nakikinig that itong investigation is not stopping doon sa tatlo. Opo. There are more people that will be sanctioned and are facing charges because of this incident. Kasi this is a major security breach for us. Napakarami pong kailangan baguhin. Nung nakita natin yung mga protocols, napakarami pong kailangan baguhin doon sa facility na yon para ma-prevent itong ganitong uri ng security breach. Meron bang detalye yung 6 million? Paano nagkabayaran, ma'am? Paano ito nagkabayaran? Anong hatag nito? Cash ba ito? Installment ba ito? Paano? Ang suspetsa po natin maaring doon sa loob ng bar nung sila po ay pumunta doon sa isang bar in Quezon Avenue. Pero ang binabanggit po nung Korean right after the incident, nung siya po ay in-interview, parang may initial payment na po siya way before. Kahit nung Senate hearing po, may binabanggit siyang initial payment parang as early as 2023. Tapos hindi natuloy yung kanyang escape. There was another one that attempted escape pero hindi rin natuloy. And then itong huli. So parang meron na siyang nabayaran a long time ago. And ito yung part nung deal na yon. Di ba 6 million nga itong huling deal niya? 6 million daw? Yan po yung sinabi niya dun sa Senate hearing. Okay. Hindi ba pumasok dito ang Money Laundering Council? I would have to check po, Manong Ted, kasi ang alam ko po ang kinasuhan ng ating opisina ay through the courts and through the ombudsman. Oo nga po, yung tatlo, di ba? Kasi kung cash yan, paano kayo? Anyway, sige po. So, hindi pa officially tapos ito, ma'am, itong inyong ginagawa investigasyon para po sa cleansing ng inyong sa bureau. Hindi pa po. Marami pa pong changes na mangyayari. Okay, so salamat ma'am for being open sa ating pong tawag this morning para nga natin din mapagtanto na may ginagawa po ang Bureau para po linisin itong inyong hanay nga dahil sa pangyayaring ito. Yes, Manong Ted. Gusto din namin nalinisin kasi nakakapagod na yung mga ganitong mga insidente sa Bureau sa totoo lang, and we want
change already para magkaroon naman ng yung mga tao na hindi gumawa ng ganitong kalokohan. At tantiwala ng taong bayan po sa Bureau. Ano ho? That's Opo. right. Opo. That's Sige. right. Ma'am Dana, salamat po na marami. Ma'am, thank you po. Thank you. Good morning po.